Magandang hapon mga kaibigan, at nagbabalik po ulit ang inyo pong lingkod, Duncan Ride. At ngayong hapon pauwi na tayo ng bahay. Ingay naman ni Waze. Galing tayo kaganinang East Avenue. Napakalakas ng ulan, grabe. Nagpatila muna ako sandali, kaya medyo gagabihin na ako pag uwi sa bahay. Napakalakas ng ulan, grabe. Mabuti may dala naman akong kapote. Lagi naman akong ready sa mga ulan-ulan, sa mga baha-baha. Huminto lang ako sandali, tinanggal ko lang yung aking kapote kasi napakainit. Basang-basa na ako ng pawis sa loob. Sa loob basa na yung kilikili ko, pati yung aking singit basa na rin. Nakakapagod yung traffic doon sa Meros Boulevard, grabe. Napakainit. Kung kailan bigla kasing tumila, tapos napakarami truck, traffic, di makasingit, napakainit, grabe. Nakakapagod yung yung pagda-stuck ka sa ganong klaseng traffic na puro truck. Talagang siko to siko ang traffic, siko to siko ang traffic, grabe. Ito yung masarap talaga pag dire-diretso, napakalamig. Nalalabanan niya yung init ng katawan. Pag dito ko dumadaan pa uwi, nakakawala ng stress no? Tapos may sunset, diba? Kahit maraming nakasabay magmotor, parang alam mo yan, parang ang laya-laya mo. Kaya nagkumpulan sa pader yung mga linya ng tubig ng mga tao, no? Medyo prone sa biyak yung ganyang setup. Lalo na pag naiinitan, bigla na lang nagiging marupok. Napakatinding pagsubok ang binigay sa akin ng Diyos kaganyan ng mga kaibigan, kasi doon sa Ross Boulevard napaka-traffic, grabe. Talaga todo pawis ako, sa kilikili, sa likod, singit, diba? Sa hita, grabe. Tapos nakapagod, ang hirap sumingit. Kesa naman mas stuck ako dun sa isang parte ng kalsada, no, na hindi umuusad. Mahirap yun. Kaya minsan talaga, dahil sa hirap na nararamdaman mo, no, parang napipilitan ka talagang sumingit no, kasi minsan mapapagaya ka na lang. Merong sumingit na isa, no, mapapagaya ka na lang talaga. Parang gusto kong bumili ng pagkain dahil naalala ko wala na palang laman ng ref namin, kaya kailangan ko nang mamili ng pwedeng lutuin kasi magagalit sa asawa ko, wala daw siyang maluluto, no? Kaya kailangan maghanap ako na pwedeng mabili, na pwedeng i-stock sa ref. At ako'y medyo pagod na kasi parang ayoko nang pumasok sa loob ng palengke kasi nakapagod din pagod na yung katawan ko sa biyahe. Tapos lalong mapapagod kasi makipagsiksikan ka pa sa palengke. Gusto ko na idiretso po uwi, pero kung may makikita ko sa kalsada na pwedeng bilhin, bibilin ko na. Ng mga bata-bata pa ako, no, parang pag pupunta ako ng Quezon City, ng Makati, o kahit saan man lugar, basta babiyahe, parang ako'y takot na ewan, no? Parang tamad na tamad ako. May halong takot takot, kaba, na ewan, basta may ganun akong nararamdaman tuwing ako alis ng bahay, no? Pero ngayon iba na hindi na katulad nung dati, no? Pag lalabas ako ng bahay o magmumotor ako, magdadrive ako, palagi akong excited, no? Kumbaga hindi naman excited, parang palagi akong ganado, walang halong kaba, o hindi katulad dati na grabe, no? Naisip ko, di kaya nagkaroon na ako ng anxiety noon, no? Di kaya matindi yung aking anxiety, no? Kasi minsan ang anxiety parang nabubuo yan pag ang dami mo masyadong iniisip, no? Ang dami mo masyadong inaalala. Naalala ko kasi dati, noong mga time na yun, madalas ako nagbabanda, sinasabay ko sa trabaho ko, no? Palaging nag-aagawan ng ng oras para sa akin, no? Minsan magpa-practice kami after lunch, syempre oras ng trabaho, no? Parang pinipilit kong pagkasyahin. Parang natatakot ako pag hindi ako makakati ng practice, natatakot ako pag babangga sa schedule ng trabaho yung pagtugtog. Siguro dahil dun kaya nabuo yung anxiety ko, no? Siguro dahil dun kaya ako nagka-anxiety.
Pero ngayon kasi hindi naman ganun kagrabe, no, yung pagbabanda ko. Mas priority ko na ngayon yung pagtatrabaho kaysa pagtugtog, no. Mas maigpit kasi dati compare ngayon kasi yung pagtugtog kasi minsan kinikakita ko, minsan parang libangan na lang, hindi ba? Minsan pag na-invite tayo, papayag tayo, no, kahit walang bayad, pero syempre mas maganda na yung may bayad, no? Depende sa nag-invite sa amin, diba? Pero ganun pa man, ngayon kasi mas alam ko na kung ano yung priorities ko, no? Mas priority ko yung trabaho ko. Kaya kung mag-conflict pa ng pagtugtog sa trabaho, hindi ko yung masyadong pinoproblema kasi alam naman namin, kami magkakabanda, na dapat nating inuuna ay yung trabaho. Kasi yung mga pamilya natin nakikinabang doon sa ating pagtatrabaho kumpara doon sa banda. Alam naman namin magkakabanda na yung pagtugtog ano lang naman yan, pampalipas oras, no? Kaya siguro ngayon hindi ako masyadong nagkakaroon ng anxiety. Napapansin ko meron, pero hindi ganong kagrabe, no? Siguro nakatulong na rin yung dami ng pusa namin sa bahay. Dahil doon nababawasan yung aking mga anxiety, yung pag-iisip. Kasi maganda na rin na meron kang nilalarong alaga, no? Hindi na ako nilalaro. Kumbaga binibigyan ng atensyon. Yung pusa ko kasi, kunyari pag ako'y napapagod, dadampot lang ako ng isa. Hindi naman, kumbaga lalapitan ko yung isa kung sino man yung hindi nakatago, no? Kasi madalas yung mga pusa mahilig ang magtago, lalo na pag nakikita nila yung kanilang master. Kasi yung mga pusa ano yan, ayaw nila na masyado silang pinanggigigilan, no? Kaya pag nakita nila yung master nila, minsan magtatago na yan, nakatago sa ilalim, lalo na pag may bisita. Sasabihin ng mga bisita, nasan yung mga pusa mo? Di ba marami mong pusa? Sasabihin hindi, mga nakatago sa ilalim ng upuan kung saan may kanya-kanya na silang pinagtataguan, no? Pero pag wala na yung bisita doon, maglalabasan na, malalakas ang mga loob niyan. Pero yun nga, ay nila masyado na pinanggigigilan. Kaya ang mga pusa kasi mainipin, mabilis silang ma-bored, no? Minsan lalapit sa'yo, manghihingi ng atensyon, pero nung pinansin mo na after mga 1 seconds, 2 seconds aalis na, di ba? hindi mo malaman kung anong gusto talaga. Mabilis silang ma-bored, kumbaga. Ganun pa man, malaki ang tulong ng pusa na may alaga ka. Kasi ang sabi ng iba tumataas daw ang immune system, lumalakas ang immune system, di ba? Nakakawala ng stress. Totoo naman, nawawala yung stress ko, di ba? Dahil sa alaga namin, nakakatuwa kasi ang cute, di ba? Nakita mo yung pusa, parang nakakahinga ka. Kaya nga, di ba, palagi yung sinasabi, kailangan palagi lang tayong hihinga, no? Huminga ka ng malalim para ikay gumana loob, para mawala ang stress mo, no? Mahalaga ang paghinga. Libre lang yan, huminga tayo ng malalim, no? Huwag natin pinipigil. Kaya tayo nagkaka-stress dahil sa labis sa pag-iisip, di ba? Pag labis ang pag-iisip mo, di ba, yung paghinga mo parang mabilis. So dito na lang mga kaibigan, kita kita lang sa next video. Kita kits, peace.